Yan. Tayo po ngayon ay dumako na sa ating mensahe. So, ang ating pong topic ngayon, so basahin po natin. Yan. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan. Saan ho ba natin to kinuha? So, ngayon po, every year po, naglalabas po ng tema ang Philippine Bible Society. At yan po ay ating ay kinuha lamang, no? So sabi po dito sa English, sa National Bible Month 2024, God's Word, the breath of new life. So alam na natin ito, pero napakaganda po na balik-balikan natin. And sa mga lumang Kristiyano na dito, lumang tama mo sabihin, mga lumang tao, alam niyo po, no? So ever since ang ating pong church ay sineselebrate po yung talagang Bible Month. Actually, inabutang, di ko alam kung 2004 yon or 2005. Mga careflock pa po noon, hip-hop pa yung suot ko, tapos maraming may balbas pa rito. Tapos, basta mukha pa akong katokhang-tokhang nung panahon na yon. So, kaya buti na lang wala akong tokhang nung unang panahon. Hindi ko na mahagilap yung mga picture ko. Pero ganun po, mga careflock. So, nagsimula ako sa second floor. May mga klase kami dito. Dito yung classmate yata tayo doon. Sino ba yung mga classmate ko? Basta si Kuya JR yung teacher namin noon. So, bawat careflock meron. Sino po yung mga nakaabot doon? Taas po ang kamay. Maging proud po kayo sa edad ninyo. Walang nagtataas. Ibig sabihin, napakarami na pong bago, no? Sa bagay ho, nung unang panahon, mga 80 to 100 lang ho kami noon. Wala pa pong 100 noon. Tapos sarado pa po yan. May playground pa po dyan. Pero salamat sa Lord dahil si Lord po ang nagdadala ng mga kapamuso dito. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Siya po yung nagdadala ng mga kapamuso dito. So ngayon po, every year po nag-i-improve yun. Hanggang sa napunta kami sa plaza, hanggang sa napunta sa Laguna, napunta sa Taytay United Methodist, napunta sa SM Taytay, akalain nyo yun, SM Taytay, di ba? So, pinagpuyatan namin yung kuwebang yun, may landslide pa yun, yung kuweba. So, napakatindi. Kaso nga lang, ang problema ho natin, hindi ho natin naingatan. So, dahil po, alam po natin, napakaliit po ng church natin. Kaya, sa mga makikiisa po sa ating, Project Ezra, maganda ho yun, di ba? Para mayroon tayong paglalagyan. So, kasi talagang wala tayong choice kundi itabi hanggang sa langat-ngat. Pero ngayon ay binubuhay ho natin. Makikita po natin diyan sa gilid, mga nasa yung mga nasa labas, tingin ho kayo sa kanan 'yon. Yan, makikita niyo po 'yan. 'Di ba? So napakaliit lang po 'yan. Kumbaga siguro mga 1/16. Napakaliit na bahagi lang 'yan kasi dati, 'di ba, Tatay Ray, napupuno natin yung plaza. And it took 1 hour to 2 hours. Yung talagang yung seminar na 'yon. So pero yun nga ay sinusubukan po natin na ibalik yon. Bakit to? Kasi pinapakilala po natin yung ating yung salita ng Diyos sa pamamaraan na kasi ang tingin ng marami, boring yan. Hindi ho boring yan. Kung naiintindihan lamang natin, lalong-lalo na yung pakinabang po ng Biblia. Kaya ho sabi dito, God's Word, the breath of new life. So magbibigay lang ho tayo ng 4 na punto na mas mapapahalagahan natin ng Biblia. Unang-una, i-define natin, number 1, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Yan. I-define muna natin ang hininga ng Diyos. Kasi ito po yung isa sa mga verse na binigay dito. Ano ho ba ang, pag sinasabi ninyong hininga, ano ang unang-unang pumapasok ninyo? It's good breath or bad breath? Kasi sabi dito, ang salita lang, ang hininga ng Diyos ay nagbibigay buhay. Tingnan niyo po yung katabi niyo, kung yan ba ay nakapagbibigay ba ng buhay o nakapagbibigay ng hukay. Kasi hihimatayin ka. Sa palagay niyo ba, yan ba ay pag amoy ba yan? Amoy tanghali or amoy bagong gising? Ha? Yan. Kaya yung mga safe, yung mga may mga face mask But anyway, so, sa hininga natin, wala ho tayong maaasahan. Wala ho tayo, hindi ho nakapagbibigay ng buhay yan. It's either hukay, kasi himatayin ka, or amoy hukay, mga ganyan. So, pero meron naman tayong, meron naman tayong toothpaste. Mag-toothbrush ho tayo, Pero dito po, ang pinupunto natin, ang hininga ho ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Actually, makikita natin sa Genesis chapter 2, verse 7. So, ano po yung context nito? Ang Diyos nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Let there be light. 'Di ba? Let there be waters. Let there be land. Let there be animals na maglalakad
sa lupa. Pero pagdating sa tao, hindi niya binanggit, let there be man. Magkaroon ng tao, tapos lumitaw. Hindi ho ganon. Ano yung ginawa? Humugis siya. Ang Diyos po natin ay di ba? Talagang artist. So, humulma siya ng tao. Tapos, wala pa pong buhay yon. Paano siya nagkabuhay? Ito po, tingnan natin, basahin natin. 1, 2, 3, go. Tapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, nagkaroon ito ng buhay. So makikita ho natin dito, from the very start, mauunawaan natin that the breath of God has the power to give life. Diba? So, mahirap siya i-imagine kung iintindihin natin sa taong pag-iisip. Kasi 'di ba parang yung yung CPR. 'Di ba yung CPR, 'di ba yung pagka merong inihimatay, bibigyan mo ng hangin tapos ipapump mo yung puso niya. So para kahit papaano ma-revive or tumagal-tagal siya bago dumating yung ambulansya. Napakahalaga po noon, 'di ba? I-CPR natin. Pero dito ho sa Diyos, pag siya po yung hininga niya, hindi niya na kailangan yung ipapump pa yung puso mo. Sapagkat yung hininga niya mismo nakapagbibigay ng buhay mula sa Diyos. Ito mauunawaan ho natin na ang buhay ho talaga natin ay hindi ho dahil sa atin. Hindi ho dahil nagkaroon ka lang, lumitaw ka lang. Hindi, merong hong Diyos na hiningahan ka at nagkaroon ng buhay. At ito po ay diniklara din sa Job chapter 33 verse 4. Basahin po natin. Job chapter 33 verse 4. 1, 2, 3, go. Yun. Ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Sabi sa English, the Spirit of God has made me and the breath of the Almighty gives me life. Hindi ho natin maikakaila talaga na mula sa hininga ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng buhay. Kaya ho napakahalaga ho tayo lumalapit sa Diyos. Constantly, every day, every moment, lalong-lalo na pag tayo ay pinanghihinaan ng loob. Sapagkat ang buhay, whether literal na buhay na humihinga ka, o yung buhay, yung enthusiasm na tinatawag, di ba? Pag sinabing enthusiasm, yung kasiglahan. Actually, yung the word enthusiastic or enthusiasm galing sa salitang entheos, na ang kasiglahan natin nanggagaling sa Diyos, ang buhay natin nanggagaling sa Diyos. So, napakahalaga na kinikilala natin na ang buhay mo talaga ay nanggagaling sa Diyos. Kaya wala mo tayong karapatan na kukunin na lang natin basta-basta, wawakasin na lang natin ang ating buhay. Kahit sino man mo sa atin. Kaya malinaw na sinabi ng inutos mo ng Diyos, hindi lamang mo dahil inutos ng batas. Inutos mo ng Diyos, you shall not murder. Huwag kang papatay. Murder po yung exact word na. Kasi wala mo tayong karapatang kumitil ng buhay. Sapagkat ang buhay na yan ay napakahalaga galing sa Diyos. So sobrang halaga po ng buhay ng tao. Binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Ganun po kahalaga yung buhay natin. Kaya kung tayo po ay sa palagay natin na pinanghihinaan tayo, wala na tayong ganang mabuhay, balikan natin, sino ba ang nagbigay ng buhay mo? Meron tayong purpose. Merong reason bakit ka humihinga. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo, meron kang layunin sa mundong ito. Kaya, ito pong katotohanan na ito, na ang hininga ng Diyos ay nagbibigay buhay. Sapagkat ang Diyos mismo, siya ay buhay. Hindi lamang siya yung pinanggagalingan ng buhay, siya mismo yung buhay. Yun po yung unang katotohanan na dapat nating malaman at isabuhay. Number 2, 1, 2, 3, go. Ang salita ng Diyos ay paglalang muna. Yan. Ano ang kaibahan nito sa una? Yung una, dinifine muna natin ang hininga. Diba? Ang hininga ng Diyos ay naggagalingan, nagbibigay ng buhay. Pero there's another form of hininga ng Diyos. Ito po yung tinatawag, yung salita niya mismo, o yung Biblia. Ang salita mo ng Diyos o ang Biblia ay taglay po ang hininga ng Diyos. Saan mo natin makikita yan? Sabi ko dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Ang lahat ng mga kasalitaan ay kagasihan ng Diyos
at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Kung titignan po natin, yung sa literal translation po ng Biblia, kasi pag sinabing kinasihan, parang parang ang lalim, Ano ba pagkakaintindi nyo sa kinasihan? Actually, ang tingin ko dito, napakalalim ng salita Ha? Yung iba parang sumalib, parang ganun daw. Pag sinabi kinasihan, parang sumalib. Pero, parang malalim siya. Pero kung ililiteral natin na translation, ang ibig sabihin po niyan, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Kaya sa English, mababasa natin, di ba, breath of God. Hiningahan ng Diyos. So, every time we read our Bible, we are actually sinasagam yung Tagalog na salita. Yung naaamoy natin, yung hininga ng Diyos, ay pumasok sa akin yung example. yung halimuyak, kumbaga, ng hininga ng Diyos. Di ba isipin mo, di ba yung sabi nga natin kanina, kasama mo sa bahay, hindi gumising, hindi nakapag-toothbrush, tapos humikab, tapos nasa harapan ka. Di ba, amoy na amoy yun di ba? So, imagine that. Pero dito, ang ating Panginoong Diyos, ang hininga niya nagbibigay ng buhay. At malinaw na sinabi na ang salita ng Diyos ay kinasihan or hiningahan ng Diyos. So every time we read our Bible, wow, you are breathing the breath of God. Diba? So, kaya napakahalaga ho tayo ay nagbabasa po ng Biblia. At ito po yung minsan hindi natin nauunawaan na akala natin, inuutos lang natin. No, it is for our benefit. Halimbawa, yung physical na katawan mo, paano ka nabubuhay? Kumakain ka, umiinom ka, ano pa? Isa pa, kahit meron kang pagkain, kahit meron kang tubig, pag wala kang hangin, mamamatay ka. Ano ba yung nasa record? Hindi ko alam si David Blaine ba yung nasa record. Hindi ako familiar sa mga magic na 16 seconds sa pero yung malulupit yung mga badyaw mga 5 minutes yung mga yung nakakalungkot lang pag sinabing badyaw ang tingin natin yung mga namamalimos, pero alam niyo po yung mga badyaw ang gagaling nila lumangoy. Akalain mo yung naglalakad sila sa ilalim ng tubig. Tapos mayroon silang dalang sibat, huhuliin nila yung isda. So kasi nabuhay sila sa sa dagat. Naglalakad sila 5 minutes sa ilalim ng dagat. No, ganun yung kanilang ginagawa. Actually, napakahirap po ng ginagawa nila kasi mas malalim ka, may posibilidad na mabingi ka. Marami sa kanila nabibingi. Pero kaya nilang siguro mga 5 minutes to 10 minutes sa ilalim. Kayo, mga ilang segundo kayo kaya nyong magpailalim? 10 seconds? Baka 5 seconds. Di ba minsan sa mga pag may swimming tayo, di ba nagkakaroon ng paligsahan? Patagalan tayo. Mga ganyan. So definitely wala ho sa atin. Wala ho sa atin na kayang mabuhay ng walang na hindi humihinga. Kailangan natin ng oxygen. 'Di ba? So yun yung physical natin. Pero nakakalimutan ho natin na yung katawan ho natin lalagyanan lang po yan ng ano yung nasa loob mo? Yung kaluluwa mo. Yung katawan natin kaya nga mamamatay lang yan, mabubulok yan. Pero yung nasa loob, yung ikaw mismo, yung kaluluwa, paano yan nakakahinga? Dito mo kailangan ng salita ng Diyos. Na hindi natin nare-realize, wow, ang kaluluwa ko kailangan huminga ng oxygen from God, breath of God. And then, kaya, ito yung nangyayari ngayon, di ba? So tayo ay madali tayong pinanghihinaan, yung temptation, because the Word of God malinaw na sinabi sa Biblia na ang salita ng Diyos ay makakatulong sa atin para tayo ay mapagtagumpayan natin ang mga tukso, ang mga kasalanan. Dito kailangan natin ang salita ng Diyos. Yan. Humigop ka na ba ng di ba yung mga nakaraan merong mga kabataan dito, so sobrang saya nila. Yung isa hinika. Merong hinika. Buti na meron tayong nebulizer. Di ba? Ganun din yun Kailangan natin, pagka may hika ka or nahihirapan kang huminga, actually ginagamit din namin sa mga bata. So bumili kami yung walang ingay kasi para kahit tulog. So kailangan nilang huminga ng maayos. Ganun din ho yung kaluluwa natin.
kailangan natin ng spiritual nebulizer. That is the breath of God, the Word of God. Kasi bakit? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan or hiningahan ng Diyos. Magagamit natin, mapapakinabangan natin sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran, at makikita nga natin doon sa malapit sa gate, merong tinatawag na benefits of the Bible. Pansinin niyo po, yung mga nasa labas, ano po yung mga nasa benefits of the Bible? Ano yung one common denominator nila? Ano yung mga nasa labas, ano yung makikita ninyo? Ano yung nasa benefits of the Bible? Di ba mga kadalasan, mga karamihan pagkain. Merong tinapay, merong honey, medyo mahal nga lang yung honey, no? Di bali na lang yung honey naman, the Word of God, libre lang yan. Merong gatas, merong tubig. So, lahat ng yan, mahalaga siya sa physical na katawan. Pero bakit dun siya kinumpara? Kasi yung kaluluwa natin kailangan talaga kumain, di ba? Kailangan natin lumamon, di ba, ng salita ng Diyos. So, yun po. Pangatlo po, mabilis lang ho tayo ngayon. Pangatlo, ano yung, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Ayan. Balikan natin. Sabi sa number 2, ang salita ng Diyos ay taglay ang hininga ng Diyos. Ano ho merong sa hininga ng Diyos? According dun sa outline number 1 natin, ang hininga ng Diyos ay nagbibigay buhay. Therefore, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay din. Ano yung bagong buhay na iyan? Sabi ho dito, basahin muna natin yung yung 1 Peter chapter 1 verse 23. 1, 2, 3, go. Pinanganak. Kundi nang walang kasiraang sa pamamagitan ng buhay. Sabi ho sa English, for you have been born again. Diba? Not of the things which is perishable, but imperishable. Hindi nabubulok. That is through the living and enduring Word of God. Malinaw ho, sabi sa English, mas maiintindihan natin. O binanggit naman dito, ipinanganak kayong muli. Oh, you have been born again through the Word of God. Bakit ho kailangan? Diba ang Diyos ay nagbibigay buhay. Hiningahan tayo. Pero bakit kailangan nating yung born again, mabuhay na muli? Alam nyo na sagot. Makikita rin natin sa Genesis. Kaya kanina binasa natin Genesis chapter 2. Genesis chapter 3, ano nangyari sa tao? Namatay ang tao. Hindi. Ito, sinasabi ng marami. Hindi naman totoong namatay ang tao eh. Kasi nabuhay pa ng 900 years sila 800 years sila Adan sila Eva tagal pa ng buhay nila. Hindi naman talaga namatay. Hindi natin nauunawaan yung kalaliman, yung mas tunay na ibig sabihin ng kamatayan sa biblical definition. Ang ibig po sabihin ng tayo ay namatay, tayo po ay nalayo sa Diyos. Nasira yung relationship natin. Isipin nyo nung unang panahon, di ba? Regular, everyday, sila ay dinadalaw ng Diyos sa Garden of Eden. Sila ay dinadalaw doon, pero dahil sila ay sumuway, natakot sila nung tinatawag na sila. So naranasan ng tao ang tinatawag na kamatayan. Ano yung kamatayan? Tayo po ay napalayo sa Diyos. At lahat po tayo doon ay naging biktima nito. Malinaw nun sinabi sa Romans chapter 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, ang lahat tayo ay naranasan ang kamatayan. Kasi wala ho sa ating, na may excuse, dumadaloy sa atin yung kasalanan, lamanan natin. At ito po yung dahilan bakit po si Lord Jesus Christ, wala po siyang kumbaga yung biological father. Wala hong biological father si Jesus Christ eh. Bakit? Siya po ay, yung kanyang nanay na si Mary, paano siya nabuntis? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Yun po yung, kaya si Jesus Christ, from the birth, hindi niya naman na yung kasalanan ni Adan. Kasi galing siya sa Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. Pero galing tayo sa binhi ng ating mga ama, di ba? At ipinanganak sa pamamagitan ng ating mga nanay, namana natin. Kaya sabi din sa Psalms, from birth, nananalaytay na yung kasalanan sa atin. At because of that sin, tayo ay patay.
Kagaya ng sinasabi ni Pablo, Ephesians chapter 2, verse 1, noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Ang tanong, sino yung kausap ni Pablo? Mga zombies? Sino yung sinusulatan niya? Sabi, noong una ay patay kayo. Ba, patay sila. Ano kaya ibig sabihin nun? Paano nila mababasa? Paano nila mababasa yung sulat ni Pablo kung noong unang panahon ay patay sila? Sapagkat hindi sila patay physically, pero spiritually. And even, ang kalungkutan nito, pag sila ay namatay physically na hindi nila nakatagpuan ang Panginoong Hesus, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos, ito po pumapasok yung eternal death. Yun po yung malungkot doon. Kaya nga, ibinigay ng Diyos sa atin, iningatan yung 66 books na yan para maintindihan natin yung isang katotohanan that all of us need salvation. At saan natin matatagpuan yon? Sa Biblia. Kaya ang pinapangaral natin si Jesus, mula Genesis hanggang Revelation, aaralin natin, si Jesus po, nasa Old Testament na, hindi man nababanggit ng pangalan, pero kung iintindihin natin, maraming nakasulat sa Old Testament, pinapahayag na darating ang isang tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, naunawaan natin ang kaligtasan ng gagaling kay Jesus. Kaya sinabi dito, for you have been born again. Diba? Through the living Word of God. Enduring and living Word of God. Kaya napakahalaga ho na tayo po ay nagbabasa ho ng Biblia. Kahit 1 chapter a day lang. Kahit 1 chapter a day lang. Hindi ho dapat tayo nakokontento sa preaching. Hindi ho dapat tayo nakokontento. Dapat everyday. Actually, ito ang sikreto ng mga Kristiyano nung unang panahon na kahit sila ay hinahunting na, kahit wanted sila because of their faith, pinapahalagahan nila yung salitahan ng Diyos. Isipin nyo, di ba, yung sa Germany, pati sa iba't ibang bahagi nung unang panahon ng World War II, dahil hindi sila pwedeng makitaan ng Biblia, yung i-memorize nila yung i-memorize nila yung portion ng Bible. Chapter 1, i-memorize mo yan. Tapos yung isang ka-churchmate, chapter 2 ka naman. Tapos para pagka mayroong mga raid, ang gagawin nila, itatapon nila. Actually, yung iba po kinakain eh. Kinakain nila kasi once na mahuli, makita nila, di ba parang yung nakaraan sa airport ba yun, na merong kinain? Parang ilang dollars ba yun? $300. Di ko maalala eh. Yung dollars kinain sa airport. Sabi, allegedly. Baka dapat, yan ang tamang salita. Allegedly, kinain daw yung dolyares. Pero sa kanila, kinain nila mismo literal na papel ng Biblia. Pero, na-memorize na nila. Kaya pag meron silang gathering, ay istagi-tagisa sila para silang human Bible eh. Isipin mo yun, sama-sama sila. Pero wala akong nakakaalam sa ganun kasi kukulungin sila, papatayin sila ni Hitler. So, kaya napakahalaga na tayo po ay nagbabasa po ng Biblia. Ito po yung nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. Yung topic natin nung nakaraan, di ba? Yung katapusan, may bagong umaga. Ibig sabihin lang po nun, mayroong bagong buhay. Bagong pag-asa mula kay Jesus. And when we read the Bible, dito natin hindi lamang marirealize, kasi alam na natin to eh, pero ipapaalala sa atin, the God of love, the hope that comes from God, every time we read our Bible. Ngayon, ang tanong, nakapagbibigay ng buhay at bagong buhay ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay hininga ng Diyos. Ngayon, isa pang bagay na dapat nating malaman, itong number 4. 1, 2, 3, go! Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Yan. Ito po yung magandang bagay. Siguro, iniisip natin, papel lang siya. Pero ang salita po ng Diyos, ito po yung kakaiba sa lahat ng mga aklat. Buhay siya. At espiritu. Signan natin, sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. So pag sinabi ho nating buhay, ano po ba ang definition ng buhay? 'Di ba? Mayroong hininga. Actually, unang sign, syempre gumagalaw. O kaya, syempre, meron namang hindi naman gumagalaw. Halimbawa, 'di ba yung nakaraan yung dati sa Davao, pumasok sa may kulungan ng buhaya, akala niya patay eh. Kasi hindi gumagalaw eh, yung nakagat. Sino nakakaalam doon? Yung zoo sa Davao.
Akala niya patay eh. So meron ho isa pang palatandaan. Ano po? Makikita mo lumalaki, nag-grow. O dito po, sinasabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay. So hindi lamang siya basta nakaprint lang. Buhay siya. Mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. So talagang tumatagos, merong epekto, merong influence, merong power, merong epekto sa kaluluwa natin. At tumatagos hanggang sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Bakit merong kapangyarihan ng salita ng Diyos? Kasi buhay po siya. Buhay siya. Hindi lamang siya papel lang na i-print. Sa katunayan, ito po sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 6, verse 63. Basahin mo natin lahat. 1, 2, 3, go. Yon, di ba? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Tama naman, nabasa rin natin kanina. The Spirit of God, di ba, has made me, the breath of the Almighty gives me life. So ngayon, meron pa siyang sinabi dito, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ano ba yung mga salitang sinabi ni Lord Jesus Christ? Di ba, sinabi niya sa mga previews, sa mga ibang talata, ang mga sinasabi ko ay hindi lamang galing sa akin. Ano mang sinasabi ko, itinuturo ko sa inyo ay mula sa aking Ama. Di ba yun yung sinasabi lagi ni Jesus Christ? So, yun ang kanyang itinuturo. At nung panahon na to, ano ho yung Bible na gamit nila? Old Testament. Yung tinatawag na sa atin Old Testament, sa kanila Tanakh. Di ba? Torah, Nevi'im, and Ketuvim. Yung tatlong bahagi na yon. Siguro, sa pag-aralan natin pag may panahon tayo. Sa atin kasi Old Testament yung tawag sa atin. Pero sa kanila, nung panahon na to, wala pang New Testament. Wala pang New Testament. Kaya yung Bible na ginagamit nila dito, yung Old Testament. So ngayon, sinabi ni Lord Jesus Christ, ang mga salitang sinabi ko sa inyo, wala siyang ibang sinabi. Lahat nanggagaling sa Ama, lahat galing doon sa kanilang Biblia, sa Tanakh na tinatawag. So, sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ano ang meron sa Espiritu? Ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So ngayon, ang tanong, paano ho naging Espiritu ang salita ng Diyos? Ang tanong, paano ho hiningahan ng Diyos ang Biblia? Nabasa na natin kanina sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, pero hindi natin nailagay dito yung sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Yung lahat ng mga sumulat, di ba, yung mga propesiya na yan, Diyos. Lahat ng mga sumulat ng Biblia na nababasa natin ngayon, hindi lamang sila sumulat dahil gusto nilang magsulat o meron silang napansin. Sila ay kinasihan ng Diyos according to 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Kaya masasabi natin na totoo yung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy na ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos. Kasi yung mga sumulat, yung mga writers na according to the scholars is 40 plus writers, lahat sila kinasihan ng Diyos, ginabayan ng Diyos. Ginamit siyempre yung kanilang personality. Kaya makikita natin dito, mula Genesis hanggang Revelation, nagtutugma-tugma, iisa yung subject, yung para kang kasi napakahalaga ho basahin natin pareho. Mas mauunawaan na, medyo mahirap nga lang unawain yung yung Old Testament. Kaya ang advice po, unahin natin muna New Testament. Pero ang pagbabasa po ng Old and New Testament, para kang nanonood ng pelikula. Ano ba yung mga pelikula na mayroong part 1, part 2? Halimbawa, yung Narnia. Kasi hindi ko pa napapanood ng buo yun eh. O kaya yung Lord of the Rings. Ano pa ba yung mga part 1? Wag lang yung Shake, Rattle, and Roll, hanggang 15 kasi iba-iba yun eh. Pero yung one common denominator sa Narnia, sa ano pa ba isa? Yung nabanggit ko, Lord of the Rings, ano po? Hobbit. Yan, di ako familiar dun eh. Sa Harry Potter. So lahat yan, pag pinanood mo yung pinakahuling part, ano ba yung sa yung Narnia ba, ilang part ba yun? 3? 2? 3? 3, alam ko 3. Diba sa
pinanood mo agad yung part 3, ma-enjoy mo siya, pero hindi mo maiintindihan pag hindi mo na intindihan yung kabuuan ng context kapag hindi mo na umpisahan yung part 1. Kasi magkakaano sila sequel sila 'Di ba? Bakit ganoon? Bakit ganito yung nangyari? Kahit sa Lord of the Rings, 'di ba? Sa Lord of the Rings merong bigla na lang open-ended yung ending ng part 1 Ay, tapos mabibitin ka. Kailan kaya yung part 2? So, interconnected sila. Ganon din po sa Biblia. Para ka nanonood ng pelikula. Maiintindihan mo yung mga pinagsasabi nila ni Lord Jesus Christ, yung mga tinuturo nila, pag meron kang background ng Old Testament. At dito talaga napakahalaga na tayo po ay pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita po ng Diyos ay espiritu at buhay. Meron ho siyang epekto sa kaluluwa natin. Meron siyang epekto sa ating pagkatao. Kaya nakapagbabago siya ng buhay. Kaya bilang conclusion po, sabi niyo dito, basahin natin. 1, 2, 3, go! Kain ng Diyos ang Biblia sa sangkatauhan, hindi lamang upang ipakilala si Jesus, kundi upang bigyan din ng lakas at bagong buhay ang bawat kaluluwa sa mundong ito. Tayo lalong-lalo na ho tayo. Nung tayo po ay sumampalataya kay Lord Jesus Christ, umpisa lang po yun, hindi ho nag-e-end doon. Kailangan ho nating mag-grow. At bawat isa sa atin merong kaluluwa at kailangan ho natin ang gabay ng Diyos. Ano yung gabay na yun? Yun po ang salita ng Diyos. Pag bumibili po kayo ng gadget o appliances, ano yung laging merong dapat kasama niyan? Manual. Meron hong manual palagi. Yung siguro yung iba sa atin, maging honest tayo, hindi tayo nagbabasa ng manual, Diba? Kaya minsan, pag may problema, tsaka lang natin bubuksan yung ating manual. Pero ngayon, wala nang manual, YouTube na lang. Pero, meron sana mga problema na maiiwasan kung from the very start, binasa mo yung manual. Halimbawa, meron mga gumagawa ng di ba, yung kontrata. Di ba, terms and conditions. Tapos pag nagka-problema, binalikan ka ng pinirmahan mo. Kasi hindi ka nagbabasa ng kontrata. Ngayon, ganun din ho. Minsan, kung kailan tayo nagkakaproblema, tsaka natin, babalikan natin. Ano ba sinabi sa Biblia? Ay, ito pala sinabi ng Biblia. Kung umpisa pa lang, nagbabasa ka na, alam mo na, ito pala yung sinabi niya, di sana maiiwasan mo na. Kaya nga sinabi, pag tayo nagbabasa ng Biblia, ay inilalayo tayo sa kasalanan. Nagiging gabay siya. Kaya sabi dito sa Psalms 19:17, 7-8, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Yan. Nung kaluluwa talaga yung target niya Kaluluwa. Kaya makikita natin, di ba, kahit yung mga Kristiyanong yung mga, merong mga sakit, alam ko meron nito 90s Sabi, artista na yon, meron siyang cancer. Pero kalimutan ko yung pangalan. Na very positive pa rin yung soul nila. Kahit physically, hinang-hina na sila kasi pinangahawakan nila yung pangako ng Diyos sa Biblia. Restoring the soul. Yun po yung unang target ng Biblia, yung kaluluwa natin. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Napakahalaga ho. Meron ho nung unang panahon, 1970s, actually 1960s hanggang 1990s, sa New York po, so tingnan natin, mayroon bang picture yan? Ito po si Michael Francisi. So siya, sa palagay nyo, ano ho kaya ang tingin nyo sa kanya? Hulaan nyo kung anong trabaho niya. Mukhang businessman, Pero alam nyo po, sino po ba siya? Siya po ay galing sa pamilya, may lahi po silang Italian. Sila po ay lahing mafia. Alam niyo po ba yung mafia? Sindikato, gang. Kasi ang tingin natin sa gang, pag maraming tato. Diba? Pero sa kanila, ang lilinis, mukhang businessman So, sa New York ko, marami yan, actually. Kasi yung sa Latin America, sa South America, sa baba ng United States, yung mga gang dyan, mga maraming tato, MS-13, Barrio 13, sila El Chapo, kung kilala nyo, saka si Paulo Escobar, mga ilan lamang yung mga sikat na personality na kilalang kilala pagdating sa bentahan ng droga, sa kaguluhan. Ito nga nakaraan, di ba, sa sa Ecuador, di ba, pinasok yung yung TV station ng gang. So sa kanila,
napakalaki yung problema ng gang sa kanila. Napakalaki yung problema. Wala akong sa katiting dito sa wala akong sa katiting dito sa Pilipinas. Kaya hindi po safe sa Brazil, sa Mexico. Pero dito sa kanila iba kasi parang ang linis eh. Walang mga tato. Pero sila po ay member, ang pamilya nila ay member po ng mafia. Sindikato. Ano po pag sinabi yung sindikato, ano yung mga business niyan? Drugs, barel. Siyempre yung mga club, yung mga nightclub. Siyempre yan, dyan din yung mga patayan. So, lumaki siya na ina-idolize niya yung tatay niya kasi pinuno ng Colombo family crime. So, yun yung kanilang maraming grupo yan, magkakalaban yan. Actually, yung mga gang-gang po, hindi lamang pulis ang kalaban nila, kundi mga kapwa-gang nila, mga kalabang gang. Kasi, teritoryo yan eh. So, ngayon, lumaki siya na ina-idolize niya yung kanyang tatay. Although sinasabi ng tatay niya, sumunod ka sa batas, sumunod ka sa kung ano yung, galangin mo yung mga pulis. Pero syempre, lumaki siya na ina-idolize niya yung tatay niya. Kaso yung tatay niya, laging naaaresto. So nagkaroon siya ng galit sa mga pulis. And then eventually, nung may isip na siya po ay naging member ng gang nila. At para ikaw ay maging member, kailangan mo ng blood compact. Di ba yung parang kay Andres Bonifacio? Diba? Meron silang kutsilyo. So 6 sila noon, mga bagong members, meron silang sumpaan. Di ko alam kung sa mga fraternity ginagawa din ito. Kasi ang fraternity, may mga may mga sumpaan din sila na ginagawa. So eventually siya po ay naging member po ng gang. At dahil siya po ay anak ng pinuno, syempre mataas ang tingin sa kanya. And then, isang araw siya po ay na-in love. Siya po ay na-in love na Christian. Christian naman yung inimbitahan siya sa bahay nila, yung kanyang, yung nanay ng babae, mabait, sinaran siya ng gospel. Siya ay tumanggap kay Jesus kasi gusto niya yung babae. Yeah. Pero sabi niya, hindi niya talaga tinanggap si Jesus. Kaya mag-iingat kayo mga girls, baka hindi si Jesus ang tinatanggap, baka kayo. Marami yung ganyan eh. Kaya lumipas ang mga panahon, siya na po yung gumagawa ng krimen. Sinabi niya, tinanggap niya si Jesus, pero hindi ho totoo yun kasi gumagawa pa rin siya ng krimen, na-enjoy niya pa yung buhay niya. Although sila po ay kinasal ng babae, pero sakit sa ulo yung inabot ng babae kasi nakulong po yung lalaki. Itong si Michael. And then, nakakaranas siya nung kanyang picture, nakulong po siya. Nabigyan naman siya ng parol, pero after 3 months, na-aresto ulit. Actually, may anak na sila nun. Dito, napaisip na siya dahil mas matagal na yung sentence. Kasi once na kayo po ay nabigyan ng parol, under probation po kayo. Ibig sabihin po ng parol, palalabasin muna kayo, pansamantala. Pagka maganda yung record ninyo, nasunod niyo ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga iwasan nyo, yung problema, gumawa ulit siya ng kasalanan sa batas, siya ay kinulong, mas mahaba na yung sentensya. Dito, sabi niya na wala na siya ng pag-asa. Andito na yata ako, hindi ko na yata makikita yung anak ko, hindi ko na yata makikita yung pamilya ko. Doon sa maliit na kwarto niya, araw-araw ganun lang ginagawa niya. Galit na siya sa mundo. Pero yung merong isang gwardiya, kasi di ba yung merong butas yan, yung lalagyan ng mga pagkain, yung gwardiya, kamusta ka na? Sagutan sila. Ngayon, ang gwardiya, naglagay siya ng Biblia. Naglagay siya ng Biblia. Ang unang reaksyon niya, binato niya yung Biblia, nagalit siya. Pero naisip niya, ako lang at ang Diyos ang naririto sa kwarto na ito. Basahin ko kaya. Alam niyo yung una niya nabasa, yung Proverbs. Diba? Napakaganda basahin ng Proverbs kasi yung right and wrong, malinaw na binanggit doon. Eventually, through the reading of the Bible, naunawaan niya, ay, mali pala yung mga pinaggagawa ko. At higit sa lahat, meron siyang epekto. Iba kasi yung nandito lang sa isip. Pero, ang sabi kanina, tumatagos sa kaluluwa at sa puso. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Eventually, nagkaroon ng changes sa kanya habang siya ay nagbabasa ng Biblia. At minsan dinalaw siya ng kanyang asawa. Sabi ng, my loves, bigyan mo pa nga ako ng maraming libro about Christian books. So makikita natin yung growth. Nakakulong pa rin siya. Yung kanyang sentensya
ando doon pa rin siya. Pero dahil kahit nakakulong na siya, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Nakilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Wala hong nagturo sa kanya. Nagbasa lamang ng Biblia. At dahil doon, paglabas niya, bagong tao na siya. Bagong buhay ang ibinigay sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa niya ng Biblia. Tayo pa kaya, di ba, na malaya tayo? What more else? Dapat tayo, mas lalo tayo nagbabasa ng Biblia. And then, nagkaroon ng change. Marami pa siyang troubles. Kasi, alam nyo, sa gang, hindi ka ho pwede basta-basta umalis. Papatayin ka. Pero eventually, hanggang ngayon, buhay po siya. At natutunan niya, dun sa 6 sila, dun sa 5 kasama niya. Dun sa 5 kasama niya, na dun sa blood compact, na sumali sila sa gang nila, lahat po sila namatay. Actually, pinatay. It's either pinatay ng kalabang gang or ng pulis. Tapos, doon sa top 50 most wanted na target ng mga pulis, yung kasama siya sa listahan, pang number 16 siya. Yung 47, lahat patay. Yung 2, nakakulong. Siya, malaya. Nakita niyo yung change? Because of just reading the Bible. Napakahalaga din, tinaniman siya nung gospel. Pero, mas naranasan niya yung kapangyarihan ng pagbabagong buhay, yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos, nung siya mismo, personally, binasa niya ang Biblia. Kung yung mga taong ito, nasa tingin ng mundo, sa tingin ng batas ng tao, salot sa lipunan ay kayang baguhin, what more else tayo na nakilala natin si Jesus? Mas lalo dapat tayong magpahalaga sa Biblia. Mas lalo dapat nating basahin. Kasi naintindihan natin, thank you Lord. Nilayo mo ko sa kasalanan. Thank you Lord, binigyan mo ng direksyon ang buhay ko. At mas magiging malinaw pa ang direksyon ng Diyos if every day we pray, we read, and meditate on the Word of God, and every lessons that we learn, i-apply natin. Napakabuti po ng Diyos. Kaya pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Sapagkat yan po ay merong hininga ng Diyos. Ang hininga ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng bagong buhay. Therefore, every time we read the Word of God, it gives us new life. Tayo pong lahat ay tumayo.